sa patuloy na pangaharas ng China sa mga sasakyan pandagat ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea, ay siya din naman ang tuloy na pagsisikap ng pagpapalakas ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa mga barko nito kung makailan lamang na magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at ng isa sa pinakamalakas na Navy sa Europa na magkaroon ng matatag na sandatang lakas ang mga Pilipino sa pagbabantay ng mga karagatan sakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito. Target ng Pilipinas at Denmark na magkaroon ng kooperasyon sa pagitan ng mga Coast Guard at Navy ng dalawang bansa. Ito ay natalakay sa bilateral meeting nina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen nitong Lunes lamang. Ang pagbisita naman ng Danish Prime Minister ang unang pagkakataon sa nakalipas na 25 years na nagtungo sa ating bansa ang isang foreign minister mula sa Denmark para sa isang high-level engagement. Ayon kay Rasmussen, pinag-usapan din nila ni DFA Secretary Manalo ang pakikipagtulungan ng Danish defense industry sa Philippine Defense, subalit premature pa niya para i-conclude ang posibilidad ng Coast Guard-Coast Guard cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Maliban dito, natalakay din ng dalawang opisyal ang mga isyu sa rehiyon tulad ng mga concern may kilalaman sa disputed waters at sa West Philippine Sea. Natalakay din ng kanilang diskusyonan ang posibilidad ng pagtutulungan kung paano mapapataas ang kamalayan sa kahalagaan ng pagsunod sa international law at international rules-based order. Samantala, binisita din ng Danish Prime Minister ang Philippine Coast Guard Headquarters sa Manila kung saan na-briefing siya sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sumakay din siya sa BRP Cabra na isa sa mga patrol vessel na madalas na ipinapadala sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng Danish official na nagtungo siya sa bansa para masaksiyan ng personal ang mga hamong may kaugnayan sa Pilipinas sa pagtindig sa sarili nitong teritoryo at mapakinggan ang mga insidente sangkot ang China Coast Guard at kung ano ang maaari nilang gawin para dito. Pero hindi sila magsasaya ng oras para lang dito, kundi may konkretong layunin ang Denmark sa Pilipinas para tugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng ating sandatahang lakas. Kaugnay nito, sinabi din ni Rasmussen na tinitingnan nila ang mga hakbang para mapalakas ang kapasidad ng PCG at Philippine Navy gaya ng pagsasanay at modernisasyon at may alok ito ng mga barkong padigma para sa mga nasabing ahensya ng gobyerno. Sabi ni Rasmussen, ibibigay na lamang nila ang ilan sa mga ito sa Pilipinas at bahala na ang mga Pilipino sa mga upgrades ito dahil gawa sa mga dekalidad at kayang makipagbanggaan sa mga barko ng China Coast Guard. Pinasalamatan naman ni PCG Commandant Rear Admiral Ronihel Gaban at ni AFP Chief of Staff Romeo Browner si Rasmussen at hindi magdadalawang isip ang Pilipinas na tanggapin ang lahat ng mga ito dahil halos libre na lang ibinigay ng gobyerno ng Denmark bilang regalo sa ating sandatahang lakas. Malaking bagay ang pagpunta ni Rasmussen sa bansa at malaking tulong ito sa pagpapalakas ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard kontra laban sa China.